ang pamilya bilang likas na institusyon. Ang paksa tungkol sa pamilya marahil ang pinaka-nakapupukaw ng interes na pag-usapan sa mas maraming pagkakataon. Masaya man ito o minsan ay malungkot. Nakalulugod pag-usapan ang masasayang alaala sa pagkakataon na nagsasama-sama ang pamilya. Halimbawa sa pamamasyal sa ibang lugar o sa simpleng masayang usapan at biruan sa hapagkainan habang kumakain ng hapunan. Likas na yata na ang unang tinatanong kapag nagkita ang dalawang magkaibigan pagkatapos ng mahabang panahon ay kung may asawa na ba siya at kung ilan na ang kanyang anak. Magiliw na ibabahagi ang mga narating o nakamit ng kanyang mga anak, marami pang iba. Patunay ito na ang Pilipino ay likas na makapamilya. Kaya mahalagang maging mas malalim ang pagkilala at pag-unawa tungkol sa pamilya. Kasi katulad ng kahit na sino sa buong mundo, ikaw din ay nagmula sa isang pamilya. Ano nga ba ang pamilya? Ayon kay Pier Angelo Alejo, ang pamilya ang pangunahing institusyon sa lipunan na nabuo sa pamamagitan ng pagpapakasal ng isang lalaki at babae dahil sa kanilang walang pag-iimbot, puro at romantikong pagmamahal. Kapwa nangakong magsasama hanggang sa wakas ng kanilang buhay, magtutulungan sa pag-aaruga at pagtataguyod ng edukasyon ng kanilang mga magiging anak. Ayon pa rin sa kanya, ang pamilya ay isang konkretong pagpapahayag ng positibong aspekto ng pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng kawang-gawa, kabutihang loob at paggalang o pagsunod. Maaaring patuloy na nagkakaroon ng ebolusyon sa kahulugan ng pamilya, ngunit isa ang mananatili. Ang pamilya ay isang likas na institusyon. Bakit nga ba tinatawag na likas na institusyon ng pamilya? Narito ang mga dahilan. Una, ang pamilya ay pamayanan ng mga tao o community of persons na kung saan ang maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay ay nakabatay sa ugnayan. Ang pamilya ay may misyon na bantayan, ipakita at ipadama ang pagmamahal. Ito ay itinatag bilang isang malapit na komunidad ng buhay at pagmamahal. Ang bawat partikular na gawain ng pamilya ay pagpapahayag at pagsasabuhay ng pangunahing misyon na ito. Kung walang pagmamahal, ang pamilya ay hindi matatawag na pamayanan ng mga tao. Hindi rin ito ganap na iiral, lalago, at hindi makakamit ng mga miyembro nito ang kaganapan. Ang kapangyarihan ng pamilya bilang isang lipunan ay nakasalalay sa ugnayang umiiral dito. Mahalagang mabigyan tuon ng mabuti at malalim na ugnayan sa pamilya upang magampanan nito ang kanyang tunay na layon. Ang mapagyaman ito para sa kapakinabangan hindi lamang ng mga kasapi nito kundi maging ng lipunan. Kung ang kabutihan ng pamilya ay napagyayaman, na itataguyod at napangangalagaan ng lipunan, ang bawat kasapi nito ay nabibigyan ng pagkakataon na makamit ang kanyang kaganapan sa isang maayos na kapaligiran na angkop para sa paghubog ng mga panlipunang birtud at pagpapahalaga. Ikalawa, nabuo ang pamilya sa pagmamahala ng isang lalaki at babaeng nagpasyang magpakasal at magsama ng habang buhay. Nilikha ng Diyos ang tao bunga ng kanyang pagmamahal at kasabay nito, siya rin ay tinawag upang magmahal, kaya't likas ang pagmamahal sa tao. Ang isang lalaki at babae na nagpasyang magpakasal at magsama habang buhay ay tumutugon sa tawag ng Diyos na magmahal. Ang pagpapakasal ng dalawang taong nagmamahalan na magpapatibay sa isang pamilya. Dito, pinakikita ang pagsasama ng buhay at pagmamahal. Ang pagbibitiw ng mga pangako na nagpapatibay sa pagbibigay halaga sa tao bilang tao
at hindi isinasaalang-alang ang anumang mayroon ang isa. Ang pagmamahal na namamagitan sa mag-asawa ay nakapagbibigay buhay, kaya patungo ito sa pagmamahal ng magulang. Nabuo ito dahil sa pagmamahal. Ikatlo, ang pamilya ang una at pinakamahalagang unit ng lipunan. Ito ang pundasyon ng lipunan at patuloy na sumusuporta dito dahil sa gampanin nitong magbigay buhay. Ang bawat isang sanggol na ipinanganganak sa mundo sa bawat segundo ay nagmumula sa isang pamilya. Dito unang sumisibol ang bawat mamamayan na magiging mahalagang bahagi ng lipunan, ang mga magiging kasapi ng iba't ibang sektor ng lipunan. Ito ay dahil layunin ng pamilya ang paglalang at edukasyon ng mga anak. Ito ang dahilan kung bakit ang pamilya ang itinuturing na una at pinakamahalagang bahagi ng lipunan. Ito ay biyaya sa lipunan. Walang lipunan kung walang pamilya. Kung hindi maayos ang pamilya, tiyak na hindi rin magiging maayos ang lipunan. Kung maayos ang lahat ng pamilya, tiyak na magiging matiwasay ang lipunan. Kaya nararapat lamang na magkaisa ang lahat ng pamilya sa kanilang layunin na itaguyod ang kapakanan ng lipunan sa pamamagitan ng kolektibong pagkilos. Ikaapat, ang pamilya ang orihinal na paaralan ng pagmamahal. Sa pamilya, binibigyang halaga ang kasapi dahil sa pagiging tao niya, hindi dahil sa kanyang kontribusyon o magagawa sa pamilya. Ang ugnayang dugo ang likas na dahilan kung bakit itinuturing ang kapamilya bilang parang sarili. May dignidad at may karapatang mahalin dahil sa pagiging tao niya at hindi sa kung anong mayroon siya. Hindi ito kumikilos batay sa prinsipyo ng paggamit lamang. Umiiral sa pamilya ang pagmamahal na lubusan at walang hinihintay na kapalit. Ang isang sanggol na nasa sinapupunan pa lamang ng ina ay minamahal na ng kanyang mga magulang kahit hindi pa nila nakikita ang kanyang anyo. Ang mensahe ng pagmamahal na ipinararating sa pamamagitan ng haplos. Ang pag-aalaga sa kalusugan ng ina dahil alam na ito ay para rin sa kapakanan ng batang nasa sinapupunan. At ang pagtitiis sa matinding kirot, bunga ng panganganak, dahil alam na pagkatapos nito ay hindi maipaliwanag na kaligayahan dahil masisilayan na ang biyayang pinakahihintay. Lahat ito ay dahil sa pagmamahal na hindi nakabatay sa kaanyuan, katangian at kakayahan. Ang bawat kasapi ng pamilya ay hindi matutumbasan ng kahit na anong halaga. Sila ay minamahal at tinatanggap dahil siya ay siya. Sa pamilya, pinararanas sa tao kung paano mahalin upang ganap niyang matutuhan kung paano ang magmahal. Ito ang kauna-unahang lugar kung saan natututuhan ng tao ang tunay na kahulugan ng pagiging tao. Ang isang tao na binibigyang halaga para sa kanyang sariling kapakanan at nakakamit ng kaganapan sa pamamagitan lamang ng matapat na pag-aalay ng sarili para sa kapwa. Ikalima, ang pamilya ang una at hindi mapapalitang paaralan para sa panlipunang buhay. Ang pamilya ang pinaka-epektibong paraan upang gawing makatao at mapagmahal ang lipunan. May orihinal na kontribusyon ito sa pagtatayo ng mundo, sa pamamagitan ng pangangalaga at pagtuturo ng mga pagpapahalaga at birtud. Dito umuusbong ang mga panlipunang birtud na nakatutulong sa pagunlad ng lipunan. Una rito ang ugnayan at pakikibahagi na dapat umiiral sa araw-araw na buhay pamilya. Nagagabayan ng batas ng malayang pagbibigay ang ugnayan sa pagitan ng mga miyembro nito.
Ang paggalang at pagpapatatag ng sariling dignidad ng bawat kasapi ng pamilya ang nagiging batayan upang ang malayang pagbibigay sa iba ay buong pusong tanggapin at magkaroon ng pagkakaisa. Iginagalang ng bawat isa ang dignidad ng kapwa miyembro, kaya't ang malayang pagbibigay ay pinakikita sa taos-pusong pagtanggap, paglilingkod, malalim na pagkakaisa, pagtutulungan at dialogo. Isa sa mahalagang susi sa pagpapaunlad ng ugnayan sa pamilya ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon. Ang komunikasyon sa pamilya ay ang paraan kung paanong nagpapalitan ng pasalita at di pasalitang impormasyon sa pagitan ng mga kasapi nito. Isang mahalagang kasanayan sa komunikasyon ang kakayahan na magbigay ng tuon sa iniisip at sa nadarama ng kapwa. Mahalaga rin ang pakikinig sa sinasabi ng kausap at ang pag-unawa sa kanyang mga hindi sinasabi. Isang mahalagang kasanayan sa komunikasyon ang kakayahan na magbigay ng tuon sa iniisip at sa nadarama ng kapwa. Mahalaga rin ang pakikinig sa sinasabi ng kausap at ang pag-unawa sa kanyang mga hindi sinasabi. Sa pamamagitan ng komunikasyon ay naipahahayag ng mga kasapi ng pamilya ang kanilang mga pangangailangan, ninanais at ang kanilang pagmamalasakit sa isa't isa. Ang bukas at tapat na komunikasyon ay daan upang maipahayag ng bawat kasapi ang pagkakaiba ng pananaw o di pagsang-ayon, gayon din ang kanilang pagmamahal at pagmamalasakit sa isa't isa. Sa pamamagitan ng komunikasyon, nagagawa ng mga kasapi ng pamilya na malutas sa mga suliraning dumarating. Ang ganitong ugnayan na umiiral sa pamilya ang una at hindi mapapalitang paaralan para sa panlipunang buhay. Ang halimbawa at ugat ng mga ugnayan sa lipunan. Kapag maayos ang samahan ng pamilya sa loob ng tahanan, mas magiging madali para sa isang anak na makitungo sa kanyang kapwa. Hindi siya mababalot ng takot o kawalang tiwala. Bagkus, laging ang mananaig ay ang pagmamahal na naitanim sa loob ng tahanan. Ang mga pagpapahalagang panlipunan na natutuhan sa tahanan ay gagamitin ng bata sa pakikitungo sa kanyang kapwa. Mahalagang maibigay na biyaya ito sa kanya upang maging madali para sa kanyang hanapin ang kanyang kaganapan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iba. Makakamit ang kaganapan ng pagkatao kung kapwa maituturing ng mga tao ang isa't isa bilang tao. Ika-6, may panlipunan at pampulitikal na gampanin ang pamilya. Ang tao ay hindi lamang binubuo ng katawan at espiritu. Siya ay isang panlipunang nilalang, likas na kaugnay ng iba pang tao. Hindi siya ipinanganganak o mananatiling buhay, kundi sa pamamagitan ng ibang tao. Ang pakikipagniig sa ibang tao ay bahagi ng kanyang pagiging tao. Ayon kay Dr. Manuel D., upang umunlad ang kanilang buhay, kailangan ng pamilya ang makipag-ugnayan sa ibang pamilya at iba pang sektor ng lipunan. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon siya ng gampanin sa lipunan. Bukod sa pagiging ama, ina o anak, sila ay mga mamamayang maaaring maging prinsipal, doktor, abogado at iba pang papel sa lipunan. Bilang bahagi ng lipunan, tungkulin ng pamilya na panatilihin at paunlarin ang lipunang kanyang ginagalawan. Magagawa ito ng pamilya sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang papel sa lipunan, pagiging bukas palad, pagsusulong ng bayanihan at pangangalaga sa kanyang kapaligiran, at papel pampolitikal, ang pagbabantay sa mga batas at mga institusyong panlipunan. Ikapito, mahalagang misyon ng pamilya ang pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa mabuting pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. Ang pagiging mapanagutan ng mga magulang ay nangangahulugan ng malayang pagganap sa mga tungkulin, kakambalang pagtanggap sa anumang kahihinatnan ng mga pagganap at hindi pagganap sa mga ito.
mahalagang kaya nilang harapin ang anumang hamon sa lahat ng pagkakataon na ginagabayan ng prinsipyong moral. Mahalaga rin maisapuso nila ang pagkakaroon ng pananagutan sa Diyos, sa kanilang konsensya at sa lahat ng mga taong ibinigay sa kanila ng Diyos upang paglingkuran at alagaan. Kaakibat ng kagustuhan ng Diyos na igalang ng mga anak ang kanilang mga magulang ay ang kagustuhan niya na ang katulad na paggalang at pagkilala ay ibigay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Nararapat lamang ito para sa mga anak dahil sila ay biniyayaan ng Diyos ng buhay at dahil sila ay sila bilang tao. Maisasagawa ito sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanilang sarili para sa paglilingkod, pagtanggap, at pag-aalaga sa kanilang mga anak. Ang tungkulin ng magulang sa kanilang mga anak ay hindi nagtatapos sa pagbibigay sa kanila ng makakain, maiinom, maisusuot o matitirahan o sa paghahanda sa kanila para magkaroon ng magandang trabaho sa hinaharap. Kasama rito ang paghahanda para sa kanila sa buhay at paggabay sa kanila upang makamit nila ang tunay na tunguhin ng tao, ang kanyang kaligayahan at kaganapan bilang tao. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagganap sa mahalagang misyon, ang pagbibigay sa kanila ng edukasyon na siyang maghahanda sa kanila gamit ang mga pagpapahalagang naituro sa kanila sa pamamagitan ng pagiging isang mabuting halimbawa sa tahanan bilang sandata at kalasag laban sa mga impluwensya ng lipunan. Ang paggabay sa pagpapasya na magtuturo sa kanilang magpasya ng malaya at ginagabayan ng moral na prinsipyo at paghubog ng pananampalataya na siyang makatutulong upang matiyak na ang mga pagpapasyang isasagawa ay mabuti, mas magiging makabuluhan sa pag-iisip, mas magiging mahusay ang pakikitungo sa kapwa, mas magiging maayos sa mga binubuong pananaw, magkakaroon ng sapat na kakayahan na mag-isip muna bago gumawa ng kilos o tumugon sa isang sitwasyon, mas magiging malapit ang ugnayan sa mga bagay o tao na tunay na mahalaga at higit sa lahat makatutulong upang maging matibay ang ugnayan ng buong pamilya. Maaaring isipin na imposibleng maisagawa ang lahat ng ito ng buong husay, ngunit ito ay maaaring maging posible kung ang lahat ay isasagawa ng may pagmamahal at malalim na pananampalataya. Huwag nating hayaan na masira ang pamilyang binuo dahil sa pagmamahal. Kailangang kumilos ang lahat para ito ay ingatan at ipaglaban.